Alam ko ang mga posibleng pwedeng mangyari sa pamilya ko. Kaya nandito ako ngayon upang humingi nga ng tulong kay Mr. Tulfo para nga ibulgar lahat ng nalalaman ko itong mga illegal na operasyon na ginagawa ng grupo namin sa pamumuno nila Joseph Ander at Dennis Dasino. Si Andrew, miyembro ng isang sopistikadong sindikato ng espesyalidad ay nakawan ng kita mga malalaking telecommunications company. Ito yung tinatawag na International Simple Resale o ISR, kung saan may tuturing hacking at cracking sa system ng mga telecommunications company ng lingid sa kanilang kaalaman. 10 taon na raw ang kanilang operasyon ng pagnanakaw at hindi kayang hulihin ang kanilang mga biktimang kumpanya katulad ng Globe Lines, PLDT, Bayantel, Beltel at ETPI. Itong grupo namin matuturing ko itong isang sindikato na dahil nag-ooperate kami ng illegal na operasyon sa pagtatago, sa pagnanakaw sa mga telephone companies katulad ng PLDT, Globe Lines, ETPI, Beltel. Sa halos 10 taon na pag-ooperate namin, sa nakikita kong operasyon namin, halos lumalawak na dahil nalalaman ko sa kanila. Dito kasi ako sa Manila area nag-ooperate. Meron din pala kami sa Davao, meron kami sa Cebu. Naging dahilan ng pamilya ni Andrew at mga taong nagamit niya ng walang kamalay-malay. Sa maikling salita, tinablan na matinding takot at konsensya si Andrew kaya lumapit sa bitag. Isa pa sa kinakatakot ko dahil binuksan nila ako ng isang bangko sa BPI. One time, pumunta ako sa BPI para ipablock ko yung internet banking ko. Doon ko na-trace na may pumapasok sa bank account ko na mga transaksyon. Hindi ko alam dahil sila nag-a-access. Kaya natatakot ako na posible din na alam ko kung ano yung pwede mangyari sa akin, hindi lang sa pamilya ko, ganun din sa mga nagamit namin tao na walang kaalam-alam. Ang gusto ko lang naman kasi mangyari, matuldukan na, matapos na yung mga ganitong illegal na gawain nila Joseph at Dennis, at malinis na rin yung mga pangalan ng mga inosenteng taong nagamit namin para matapos na nga ito at wala nang madami pang ibang tao. Ikinanta ni Andrew sa bitag ang kanilang operasyon at isa-isa niyang ipinakilala ang miyembro ng kanilang grupo. Ang eksaktong operasyon namin, nag-i-start kami sa pagre-recruit ng mga bahay-bahay na pwedeng paglagyan, residential, at ito binabayaran namin sila ng mga 500 per line kada bahay. So ang nilalagay namin sa kada bahay is 2 line. So lumalabas na 1,000 monthly. Kombinasyon to ng isang internet, lumalabas nga 2 telepono sa isang bahay. Sa ngayon ang ginagamit namin ngayong ISP, tinatawag na Smart Bro. Ako yung kumakausap sa mga tao. Ako yung nagsiset up kung saan ipapa-install yung mga telepono. Then after yun, dito na papasok sila Joseph Ander at Dennis Dasino sa pagsiset up na. Si Joseph Ander, isa siyang network administrator. Siya ngayon ang nag-ooperate sa labas, nagsiset up, tinatawag na site outside plan. Siya din nang halos pupunta sa mga bahay-bahay dun nga dahil sa pagsiset up ng mga equipment na dala niya after na ma-install na ng mga telephone companies yung mga telepono nila, yung mga linya. Si Dennis naman, isa siyang system administrator. Siya naman yung nagtatrabaho dito sa loob ng office. Then siya din nagsiset up doon. Sila ngayon magkasama sa isang kumpanya na Digital Point.
Itong digital point na to is matatagpuan to sa Until 2000 Ortiga Center. Ang ginagamit nilang server is yung server mismo ng digital point. Hindi alam mismo ng may-ari na ginagamit nila sa ganitong illegal nilang operasyon. Ang International Simple Resale o ISR ay isang illegal na aktibidad sa ating bansa. Ito ay paglabag sa Republic Act 8792, tinatawag na hacking at tracking o hindi otorisadong pagkabit sa isang communication system nang hindi nalalaman ng kumpanyang nagmamay-ari nito na may intensyong sumira, mag-corrupt, palitan o nakawan ang isang kumpanyang gamit ang computer at anumang communication devices. Ang mga kumpanya ng telepono sa Pilipinas ay tinatawag na International Gateway Facility or IGF dahil may kakayahan silang gumawa ng transaksyon palabas at papasok ng bansa o international calls. Dito, meron silang kapartner na foreign telecommunications company sa dayuhang bansang tatawagan. Nangyayari ang pagnanakaw ng mga ISR operators mula sa pagkakabit nila ng mga linya sa iba't ibang kumpanya ng telepono dito sa bansa. Gamit ang switching devices katulad ng converter at router at pagkabit ng kanilang linya sa linya ng mga IGF, nakakagawa din ito ng international calls. Subalit, ang kita o call rates ay hindi dadaan sa kumpanya ng teleponong ginagamit pantawag. Diretso ang kita sa mga ISR operators dahil nagawa ng kanilang switching device na idiretso sa kanilang access system ang call rates. Ang resulta, ligid sa kalaman ng mga telecommunications companies tulad ng Globe Lines, PLDT, Buy&Tel, Beltel at ETPI na nagagamit ang kanilang pasilidad nang hindi sila ang kumikita. Ayon kay Andrew, ang pinakahuling kumpanya daw na kanilang biktima nitong January hanggang May 2008 ang Globe Telecom. Subalit, nang padalhan sila ng sulat ng Globe kung saan isa sa mga bahay na kinabitan ni Andrew ng linya ng Globe Lines ay pinaghihinala ang sangkot sa ISR. Simula yung nangyari na nadiskubre ng Globe na ginagamit ang telecommunication nila sa ganitong gawain namin illegal, naglaylo muna kami sa paggamit ng Globe. Nakipag-ugnayan ang bitag sa pamunuan ng Globe Telecom. Ipinalam namin sa kanila na isa sila sa mga biktima at ninanakawan ng grupo ni Andrew na nasa likod ng ISR. Subalit, kataka-taka ang Globe Lines kung sino pa yung ninanakawan at biktima ng makailang beses. Mag-aalangan umaksyon at kung ano-anong kuskus balungos ang idinadahilan sa bitag. Yung sa Globe, ang pagkakasabi nila sa akin, huwag daw ako matakot sa Globe dahil ang kaya lang gawin ng Globe Telecom in case na mabulyaso, mahuli man nila, hanggang sulat lang sila. Una-una, wala silang pantries. Hindi kaya bumili ng Globe Telecom ng ganong equipment dahil napakamahal at wala daw silang perang pambili ng ganon. Dagdag pa ni Andrew, naglaylo man sila sa pagnanakaw sa Globe dahil malamang kumita na sila. Meron naman daw silang bagong target, ang Buy&Tel Wireless. Nagsiset up kami ngayon by Buy&Tel Wireless, kombinasyon ulit ng Beltel. Mag-ooperate ito by Makati area. Secondary na lang ang Bacoor, Cavite. Nakaset up na to sa Makati. Naghihintay na lang yung tinatawag namin na traffic para ipukol na tinatawag din naming carrier. Last week nakita ko to bumaksak sa isang lugar. Ito yung mga bagong equipment na halos may mga sensor. Kailangan daw kami mag-ingat dahil ang Buy&Tel daw at ang PLDT ay halos iisa.